Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, kayo ang kagalakan ng Diyos. Amen? 오늘은 11조와 복음문에 대해 강의를 하겠습니다. 은혜 받는 귀한 시간이 됐으면 좋겠습니다. Pagtuturo tayo ngayon tungkol sa ikapo at mga handog, umaasa ako na ito isang panahon ng biyaya para sa lahat. Amen? 오늘 하나님의 말씀은 말라기 3장 10절에서 12절 말씀입니다. Buksan po natin ang ating Biblia sa Malakias 3, 네, 말라기 3장 10절에서 12절 말씀. 7 to 12. 네. 오늘 하나님의 말씀은 네. Okay, 7. 네. Malakias 3, 7. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Verse 8, ang tanong ko naman, matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, kundi buksan ko ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaang salatain ng mga balak ang inyong mga pananim at namumunga ng mga sagana ang inyong mga ubasan. Verse 12. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. 제목은 11조와 봉헌물. 11조와 봉헌물입니다. 네, 8절에 중요한 것은 11조와 봉헌물을 하나님의 것이라고 하였으며 11조와 봉헌물을 바치지 않는 것이 하나님의 것을 도둑질하는 것이라고 하였습니다. Ang kahalagahan ng talata 8 ay matatagpuan sa pahayag ng mga tithes at mga handog bilang pagmamayari ng Diyos at ang hindi pagbibigay sa Kanya ay nangangahulugan ng pagnanakaw mula sa Diyos. 그래서 7절에 하나님은 우리에게 돌아오라고 하십니다. Kaya, bakit tayo tinawag ng Diyos na bumalik sa Kanya? 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 왜 하나님의 규례를 떠나 지키지 않습니까? Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangangagiliw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinatalima. Bakit ka tayo humihiwalay sa mga utos ng Diyos? 1. 삶이 평안하였기 때문입니다. 어렵고 힘든 일을 당하면 하나님을 찾지만 아쉬운 것이 없으면 하나님을 떠납니다. Dahil mapayapa ang buhay. Una, dahil mapayapa ang buhay. Kapag nahaharap tayo sa mga kahirapan, hinahanap natin ang Diyos. Ngunit kapag naging maayos ang lahat, malamang iwan natin siya. 2. 하나님을 열심히 섬겼는데 이방인보다 못하였기 때문입니다. Pangalawa, dahil sa kabila ng masikasig na paglilingkod sa Diyos, nararamdaman natin mas mababa kaysa hindi mga mananampalataya. 하나님을 열심히 섬겼는데 복을 받지 못하고 이방인들이 더 잘 살고 더 강대국이 된 것을 보면 하나님보다 우상이 더 좋아 보입니다. Sa kabila ng masikasig na paglilingkod sa Diyos, kung hindi tayo binibigyan ng biyaya at nakikita ang mga hindi mananampalataya na mas maayos ang pamumuhay, mas malakas na bansa, nagsisimula tayong mag-isip na ang mga Diyos-Diyosan ay mas mahusay kaysa Diyos. 그렇다고 하나님을 버릴 수도 없기 때문에 하나님과 우상을 섬겼습니다. 양다리를 거쳤습니다. Gayunman, hindi natin kayang iwan ang Diyos, kaya pinagsisilbihan natin pareho ang Diyos at ang mga Diyos-Diyosan. Nag-aalog tayo sa parehong panig. Ito ang ibig sabihin. Ngunit sinasabi ninyo, paano namin ninanakawan kayo?
pagsunod sa aking mga utos. 내게 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라. Bumalik kayo, at ako'y babalik sa inyo. 하나님께서 선지자들과 사도들을 통하여 주신 말씀은 회개하고 하나님께로 돌아오라. 그리하면 나도 너에게로 돌아가리라는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 우리가 어떻게 해야 돌아가릴까라고 하였습니다. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at apostol ay magsisi at bumalik sa Diyos, at siya ay babalik sa atin. Ngunit ang mga tao ng Israel ay nagtanong, paano kami babalik? Ngunit kayo ay nagtanong, paano tayo babalik? 문자적으로 해석하면 우리가 돌아가고 싶어도 돌아갈 방법을 모르니 그 방법을 가르쳐 주십시오라는 뜻이지만 내용적으로는 돌아가기 싫다는 뜻입니다. Sa literal na kahulugan, ito ay nangangahulugang turuan ninyo kaming bumalik. Ngunit sa konteksto, ito ay nangangahulugang nag-aatubiling bumalik. 왜냐하면 하나님께 돌아간다는 것은 마태복음 16장 24절에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라고 하였기 때문입니다. Gaya ng makikita sa Mateo 16 verse 24, kung ang sino mananais sumunod sa akin, kailangan itakbil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen? 우리는 하나님을 떠난 적이 없는데 무엇 때문에 하나님께 돌아가야 합니까? Hindi namin kailanman iniwan ang Diyos. Bakit kami babalik? 이스라엘 역사에서 예루살렘이 멸망하고 바벨론으로 포로 잡혀간 때 외에는 성전의 제사가 끊어지지 않았으며 바벨론에 포로 잡혀가서도 매일 예루살렘 성전을 바라보며 기도하였습니다. Maliban sa panahon na winasak ang Jerusalem, ang kanilang dinalang bihag sa Babylonia, hindi tumigil ang pagsasakripisyo sa templo. Kahit sa Babylonia, sila ay nagdarasal araw-araw na nakaharap sa Jerusalem. 그러므로 하나님께서 돌아오라고 하시는 말씀은 회개하라는 뜻인데 자기들은 회개할 것이 없기 때문에 돌아갈 필요도 없다고 생각했습니다. Sa makatuwid, kapag sinabi ng Diyos na mubalik, nangangahulugan na ito'y pagsisisi. Ngunit iniisip nila, hindi kailangan bumalik dahil walang dapat pagsisihan. 중요한 것은 하나님은 유대인들의 이런 마음의 생각을 다 하십니다. 그러나 하나님은 모른 척 하시며 하나님께 돌아가는 방법을 가르쳐 주셨습니다. Ang mahalaga ay alam ng Diyos ang lahat ng tungkol sa iniisip at layunin ng mga Hudyo. Gayunman, nagpapanggap ang Diyos na hindi alam at tinuturuan sila kung paano bumalik sa Diyos. 하나님께 돌아가는 방법 8절에 사람이 어찌하여 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라고 하였습니다. 이것은 11조와 봉헌물을 바치지 않는 것이 하나님을 떠난 것이라는 뜻입니다. Ang talata 8 ay nagtanong kung namay matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos. Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Ipinapahiwatig nito ang pagkukulang sa pagbibigay ng mga ikapu at handog na katumbas ng pagtalikod sa Diyos. 11조와 봉헌물이 무엇입니까? 11조는 10번째 부분이라는 뜻으로 전체 가운데서 10분의 1에 해당하는 분량으로 하나님께 바쳐야 할 것을 뜻합니다. Ano ang mga ikapu at handog? Ang mga ikapu ay tumutukoy sa ikasampung bahagi na nangangahulugang ikasampung ng kabuuan na dapat iaalay sa Diyos. 11조를 구별하여 하나님께 바치게 하신 것은 자신의 얻은 모든 소유가 하나님의 것임을 고백하는 신앙의 표현입니다. Ang pagbibigay ng ikasampu ay isang pahayag ng pananampalataya na kinikilala ng lahat ng ari-arian ay pag-aari ng Diyos. Amen? At ang mga alay. 봉헌물은 문자적으로 높이 올린다는 뜻인데 신에게 바치는 예물이나 성전의 건축이나 유지보수를 위해 드리는 예물을 가리킵니다. Sa kabilang dako, ito ay literal na nangangahulugang itaas. Na nangangahulugang mga regalo na ibinigay ng Diyos sa mga kontribusyon na ginagawa para sa pagtatayo at pangangalaga ng simbahan. 어떻게 11조를
드려야 합니까? Paano magbigay ng mga ikapo? 온전한 11조를 드려야 합니다. Una, ibigay ang buong ikasampu. 온전한 11조가 어떤 것입니까? Ano ang isang buong ikasampu? 하나님께서 온전한 11조를 바치라고 하신 것은 하나님께서 원하시는 것은 11조 그 자체가 아니라 온전함입니다. 이것을 다르게 표현하면 온전하게 순종하려고 하는 마음입니다. Nais ng Diyos na hindi lamang ang ikasampu mismo, kundi ang kabuuan ng isang salita, isang pusong ganap na masunurin sa Diyos. Amen? 고린도후서 9장 6절에서 7절 말씀에 하나님께서 원하시는 것은 재물이 아니라 온전한 마음입니다. 인색함이나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라고 말씀하십니다. Nais ng Diyos ang ating puso kaysa kayamanan. Amen po ba? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? 온전한 11조를 창고에 드리라고 하였습니다. Dalhin ang buong ikasampu sa bodega o sa bahay-imbakan. 하나님은 하나님의 집으로서 주님의 몸된 교회와 하나님 나라의 재정이 부족하길 원하지 않으십니다. Hindi nais ng Diyos na kulang ang pananalapi ng kanyang bahay. Amen po ba? Ang simbahan bilang katawan ni Kristo at ang kaba ng kaharian ng Diyos. 성도들이 고백하며 드리는 11조의 삶으로 하나님의 집의 양식과 하나님 나라의 재정이 부족하기를 원하지 않으십니다. Hindi niya hangad na magkulang ng probisyon sa bahay ng Diyos at ang pananalapis ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga ikapu at pahayag ng pananampalataya ng mga banal. 그러므로 하나님께서는 하나님의 집과 사울의 양식이 부족하지 않도록 성도들을 축복하시는 것입니다. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga banal upang hindi magkulang ng probisyon para sa bahay ng Diyos at sa ministeryo. Amen po ba? 하나님께서는 저들의 풍성한 믿음의 고백과 함께 드린 성도들의 11조로 교회와 하나님 나라의 재정이 풍성하기를 원하십니다. Hangad ng Diyos na maging sagana ang pananalapi ng simbahan at ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga ikapu na inialay ng may pahayag ng kanilang sagana at matibay na pananampalataya ng mga banal. Amen? 그러나 풍성한 11조의 삶을 살도록 하나님께서 축복하셨는데 그 11조로 하나님의 집의 양식이나 하나님 나라의 재정으로 드리지 않게 되면 그것은 하나님의 도를 역행하는 것이 됩니다. Gayunman, kung pinagpala ng Diyos ang isang tao na namumuhay ng sagana sa mga tithes, ngunit hindi niya inialay ang kanilang mga tithes para sa probisyon ng bahay ng Diyos o ng mga pananalapi ng kaharian ng Diyos, ito'y laban sa kagustuhan ng Diyos. 그러므로 말라기 선지자는 하나님의 것을 도둑질하느니라고 한 것입니다. 하나님의 것을 하나님의 것으로 드리지 않을 때 하나님의 것을 도둑질하는 것이 됩니다. Kaya sinabi ng propeta ni Malakyas na sila'y nagnanakaw ng sa Diyos kapag hindi nila iniaalay ng isang tao ang bahagi ng Diyos bilang bahagi ng Diyos. Ito ay pagnanakaw mula sa bahagi ng Diyos. 너의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하라고 하였습니다. 이것은 하나님께서 필요해서 11조를 바치라고 한 것이 아니라는 뜻입니다. Sabi nga, dalhin ang buong ikasampu sa tahanan ng Diyos upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Hindi ito na nangangahulugan na tayo ay sinabihan na magbayad ng ikapu dahil kailangan ito ng Diyos. 11조를 양식이라고 하는 것은 11조가 제사장과 레위인과 고아와 가부와 나그네들을 먹이고 돌보기 위한 것이라는 뜻입니다. Ang katotohanan na ang ikapu ay tinatawag na tithing bilang pagkain sapagkat ito ang layunin na magbigay para sa mga saserdote, Levita, mga ulila, mga balo at mga dayuhan. Amen? 제사장과 레위인과 고아와 가부와 나그네들이 되면 하나님께 온전한 예배를 드릴 수 없고
하나님의 복을 받지 못합니다. Kung ang mga saserdote, levita, mga ulila, mga balo, at mga dayuhan ay nagugutom, hindi nila maialay ang ganap na pagsamba sa Diyos. At kung hindi sila makapag-alay ng ganap na pagsamba, hindi sila makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. 그러므로 온전한 예배를 위해 11조를 드려야 합니다. Kaya dapat mag-alay ng ika-10 bahagi upang siguraduhin may ganap na pagsamba. Amen po ba? 하나님을 시험하라고 했습니다. Subugin mo ako. 이것은 온전한 11조를 드리지 않는 사람들은 하나님께서 얼마나 선하신 분이신지 하나님께서 넘치도록 복을 주시는 분이시라는 사실을 결코 체험할 수 없기 때문에 그것을 알기 위해서는 11조를 드려 하나님을 체험해야 한다는 것입니다. Ito ay nangangahulugan na ang mga hindi nag-aalay ng buong ika-10 ay hindi kailanman makakaranas kung gaano kaganda at kasagana ang biyaya ng Diyos. Kaya upang malaman ito, dapat nilang ibigay ang ika-10 at maranasan ang Diyos. Amen? 그래서 영어 성경에는 시험하다를 증명하다로 번역하는 것이 있습니다. Kaya sa wikang Ingles, ang test ay sinasalin bilang proof o patunay. 그러므로 하나님의 능력을 시험해 보라는 뜻이 아니라 하나님의 명령에 순종함으로 하나님께서 약속하신 복을 누릴 수 있는지 확인하고 조사해 보라는 뜻입니다. Kaya hindi ito ibig sabihin na subugin ang kapangyarihan ng Diyos, kundi upang kumpirmahin at suriin kung maaaring tanggapin ang isa ang mga biyayang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? 온전한 11조를 하나님께 바치면 어떤 복을 받습니까? Ano ang mga biyayang natanggap mo kapag inihandog mo ang buong ika-10 bahagi sa Diyos? 하늘 문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 부어주십니다. Bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at ibuhos ang biyayang sobra-sobra. Walang sapat sa silid para itago ito. Amen? 유대인들은 창세기 7장 11절에서 12절에 보면 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌다라고 하신 말씀에 근거하여 하늘의 창문이 있으며 이 창문을 통하여 하나님께서 복과 저주를 내리신다고 생각했습니다. Ang mga Hudyo ay naniniwala na may mga bintana sa langit batay sa Genesis chapter 7 verse 11 to 12 kung saan sinasabi, binuksan ang mga bintana ng langit. Naniniwala sila sa pamamagitan ng mga bintanang ito, nagpapala ng mga biyaya at sumpa ang Diyos. 그런데 이스라엘은 물이 귀한 지역이기 때문에 하늘문을 연다라는 것은 만물의 생명과 성장에 절대 필요한 비를 내리신다는 것을 뜻합니다. Gayunman, ang mga Israel, isang lugar kung saan tubig ay bihira. Kaya ang pagbubukas ng pintuan ng langit ay nangangahulugang pagpapala ng ulan na mahalaga para sa lahat ng bagay na nabubuhay at paglago. 그리고 하늘에서 비가 내리면 땅 전체가 물에 젖는 것처럼 온전한 11조를 드리는 사람들에게는 모든 것을 복을 주십니다. At kapag ang ulan ay bumagsak mula sa langit, tulad ng buong lupa na mababasa sa tubig, ang mga nag-aalay ng buong ika-10 ay makakatanggap ng biyaya sa lahat ng aspeto. Amen? Amen! 수고의 열매를 풍성하게 해주십니다. Gagawin ng Diyos na sagana ang mga bunga ng inyong pagpapagal. Amen! 온전한 11조를 드리는 사람에게는 메뚜기를 금하게 하여 주신다는 것은 하는 일보다 헛수고가 되지 않고 풍성한 열매를 얻을 수 있도록 해주신다는 약속입니다. Ang Diyos ay nangangako na pigilan ang mga balang na kumain sa mga ani ng mga nag-aalay ng buong ika-10. Ang nangangahulugan na ang kanilang pagsisikap ay hindi masasayang ng panahon at sila ay tatanggap ng masaganang bunga. Amen! 주변의 사람들에게 부러움의 대상이 되게 해주십니다. Ikaw ngayon ay kinaiinggitan ng mga nasa paligid mo. Amen? 땅이 아름다워진다는 것은 온전한 11조를 드리지 않으므로 가뭄과 기근으로 황폐했던 땅이 온전한 11조를 드림으로 하늘에서 비가 내리고
모든 것이 풍성하게 되므로 사람들이 마음에 기쁨이 가득하게 된다는 것입니다. Kapag ang lupa ay naging maganda, ibig sabihin ang lupa na dati tuyot dahil sa tagtuyot at taggutom, dahil hindi nag-aalay ng buong ikasampu, ay magiging sagana at mabunga dahil nag-aalay sila ng buong ikapu, na may mga ulan mula sa langit at sa lahat ay magiging maunlad, nagdudulot ng kagalakan sa puso ng mga tao. Amen po ba? 중요한 것은 하나님의 백성이 하나님께 복을 받아 살려면 이방인들이 부러워합니다. 그러므로 온전한 신주를 드림으로 주변의 사람들이 부러워할 만큼 복을 받는 삶이 되기를 원합니다. Ang mahalaga ay kapag uunlad ang mga bayan ng Diyos, ang mga bansa sa paligid nito ay nagiging mainggitin. 여러분, 11조의 신앙으로 하나님의 집과 하나님 나라의 재정을 부여